Okay, nagbabalik po ang Good Morning Boss. Alam mo na yan, taon-taon isinasagawa ang National Nutrition Council o NNC ang selebrasyon ng buwan. That's right, Audrey. Alam mo, importante na may ahensya na nagtataguyod ng wastong nutrisyon at importante rin yung pakikiisa ng mga bawat mamamayan. And to know more about this, that is all, welcome our very special guest this morning. We have Kelvin R.J. Esposo, Nutrition Officer 2, Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning po, Ms. Diane. Good morning, Sir Audrey. Alright, so as we've said, importante na pag-usapan natin yung mga wastong pagtataguyod ng nutrisyon sa bawat mamamayan. So, meron tayong sineselebrate. It's called Nutrition Month. So, can you tell us more about this? Okay. By virtue of PD4 or the Nutrition Act of the Philippines, dinesignate po yung July bilang Nutrition Month. Pero bakit natin ginagawa yung Nutrition Month? Kasi we want to increase awareness o bigyan ng kaalaman yung mga tao tungkol sa wastong nutrisyon at yung kahalagahan nito, hindi lang sa personal pangkalusugan, pero yung bahagi na ginagamparan ng nutrisyon sa development in general. When you say proper nutrition, define proper nutrition. Proper nutrition, ito po yung you're eating the variety of foods in moderation and in balance po with one another. And not everyone is really aware kung ano ba talaga yung proper nutrition. Like me, guilty ako dyan. Kasi di ba, I eat whatever I want, tapos akala mo porket payat ka, pero iba pala. Meron saka yung iba naman over sa diet. That's right, Audrey. Alam mo, nagpa-check up ako. May annual check-up kasi ako eh. It turned out, mataas yung cholesterol ko. So, isipin mo sa katawan ko, pero kaya importante talaga proper nutrition. At saka dapat sinecheck buwan-buwan or annually. Annually. RJ, matanong ko lamang, ano ba yung tema ng celebration natin ngayong taon na ito? Para po sa taon na sa 2015 Nutrition Month, ang theme po natin ay timbang iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Ito po yung binibigyan natin ng focus, yung overweight and obesity sa Pilipinas. Bakit nakasentro sa overweight and obesity? Okay. Base po kasi sa mga nakaraang National Nutrition Survey, nakita po na sa latest po sa 2030 na ginawa ng FNRI, 3 out of 10 Filipino adults are either overweight or obese. Actually, dito po sa Metro Manila, mas mataas pa. Around 4 out of 10 Filipino adults are either overweight or obese. Paano ba nagkakaroon ng bakit may obesity, overweight? Ano ba yung kakulangan? Ano ba yung problema? Oo. Okay. Nakita po natin kasi over the years, dalawang major factors po yun. Una ay diet ng mga tao. Nakita natin na over the years nagkaroon po ng diet ng mga tao. Dati mas mahilig tayo sa gulay, sa isda. Ngayon, nakita natin na instant, mga canned goods, preservatives. Tsaka nauso na ngayon yung unli na ganito, unli rice. Tapos add ka lang ng ganito, upsize na, yung mga tipo. Pero how do you define or identify kung sino yung obese? Like, madedefine ba yun sa laki ng tao, sa itsura, or dun sa weight? Meron ba tayong tinitimbang para malaman? Okay. Para po malaman natin kung overweight or obese yung tao, or classification ng weight ng person, madalas po natin ginagamit yung BMI or Body Mass Index. Ito po yung measure ng measure ng weight in kilograms divided by the height in meters squared. That's really important para ma-identify mo kung obese ka ba, kung anong dapat mong gawin, di ba? Ano dapat mong i-adjust sa diet mo. Di ba kanina nag-usap tayo, ang BMI ko is 20.4. 20.4. Ako po ay 5'3", my height, and then ang weight is 115 pounds. So tama lang yun? Tama lang ba yun sa edad ko? Para sa height mo, tama lang yung weight mo. Ibig sabihin, normal ka. Kasi para maklasify natin na underweight yung person, kailangan yung score, ang BMI niya ay below 18.5. Tapos 18.5 to 25.0, yun yung Well, Kelvin, we're doing this to create public awareness. Bakit? Mayroon bang danger kapag ikaw ay obese or overweight? Ano ba yung mga masasamang epekto nito sa mga tao? Okay. Kasi po kapag tumataas yung BMI ng person, kunyari from overweight, naging obese ka later on, naging obese grade 1, grade 2, grade 3, habang tumataas yung BMI mo, kakibot nun yung tinatawag natin comorbidities or mga sakit na maaaring kasama nito. Ito po yung tinatawag natin na lifestyle-related non-communicable diseases like diabetes, cardiovascular diseases, hypertension, sakit sa puso, sakit sa baga, tsaka sakit sa kidney. So, habang tumataas yung BMI mo,
yung risks mo for these diseases, and we want to prevent that. Alam mo, Dayan, naalala ko yung kasama natin dati si Sandro, no? May mga bata kasi na merong childhood obesity. Anong paliwanag doon at paano makokontrol ng mga magulang yun? Okay. Nakita po kasi natin din sa National Nutrition Survey na kung sa mga matatanda, 3 out of 10 Filipino adults are overweight or obese. Sa mga bata naman po nakita na around 5 children of the 100 children ay overweight or obese. So, ayun po, nakita na ang dahilan nun ay yung change in diet sa dietary practices, tsaka yung physical activity ng mga bata, madalas yung computer na lang, hindi na masyadong lumalabas, at tsaka yung hindi mga bata, yung mga baby, hindi na breastfeed, mas mataas yung risk for overfeeding kapag hindi breastfed yung bata. Hindi lang kasi modernized na rin lahat, Audrey, no? So, instead na dati, naglalaro tayo, tumbang preso, patintero, na-exercise yung mga bata. Ngayon, puro gadgets. Alam mo, ginagawa na nga rin minsan na excuse ng mga magulang, na parang ang nagiging yaya yung mga gadgets. So, sige, maglaro ka niya, o kaya manood ka ng TV. Para mano. Pero, since you've mentioned about creating public awareness, what are yung mga projects and programs na ginagawa nyo para mas yung information dissemination nito nga sinasabi mo ang About Nutrition Month? Okay. Meron po tayong dalawang kaya para po sa mga po tayo yung promotion po ng exclusive breastfeeding and proper complementary feeding na talagang binibigyan natin yun ng pansin kasi nakita natin na yung breastfeeding pwede siya makaprevent both ng undernutrition ng mga bata at overnutrition. Tsaka para naman po sa mga matatanda, pinopromote po natin yung nutritional guidelines for Filipinos. Ito po kasi yung 10 mensahe po ng pwede nating gawin para sa proper diet and healthy lifestyle. Bigyan mo nga kami ng example doon sa 10 practical ways. Okay, yung popularized version po nun yung 10 commandments na pinapakita po natin kayo na sa TV. Una-una commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Tapos yung pertaining to overweight and obesity, commandment number 10, yung maging aktibo, iwasan ng alak, huwag manigarilyo. At saka yung commandment number 9, yung panitilihin ng tamang timbang. Okay, etong information dissemination niya, dahil marami ng platform ngayon, maging sa internet, maaari na rin yan. Pero kayo ba nagpupunta rin sa mga barangay area para makapag-seminar at ma-inform yung mga magulang tungkol dito? Magandang tanong po. Actually, kabahagi or kapartner po natin yung mga barangay nutrition scholars. Ito po yung barangay-based volunteers. Sila po yung talagang kapartner ng National Nutrition Council para bigyan po ng kaalaman yung mga pamilya, mga nanay, mga tatay tungkol sa wastong nutrisyon. Aktibong pamumuhay. Alright, so before we end, ano ba yung mga siguro website na kung saan sila pwede nga pumunta in case gusto pa nila makakuha na marami pang information, and also if they want to help, siguro yung agency also to spread out proper nutrition, anong bang pwede nilang gawin? Okay, para po sa mga katanungan or for more information, pwede po kayo magtungo sa www.nnc.gov.ph or kapag may questions po, pwede po mag-email sa info@nnc.gov.ph. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Kelvin R.J. Esposo, Nutrition Officer to Nutrition Information and Education Division from National Nutrition Council. Okay, maraming salamat, sir. At mga boss, importante, hindi dapat laging sobra ang kinakain at hindi naman maganda rin yung kulang na kulang din. And always remember that health is wealth.